Kabanata 1586, ang mabangis na swift blade rats at ang misteryosong lungsod. Kung hindi ako nagkakamali, ang maliit na lungsod na iyon ang tinutuluyan ni Manlo at ng kanyang mga kasama. Tahimik na nagmuni-muni si Zephyr habang nakatanaw sa mga bahay sa malayo. Pagkatapos, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Swoosh! Sa tulong ng flash shining at ng force of the wind, parang kidlat siyang ramagasa sa kapatagan. Sa loob lamang ng ilang sandali, 12-12 milya ang kanyang nalakbay. Ngunit bigla, buzz, buzz, buzz. Isang kakaibang tunog ang umalangaw-ngaw sa paligid. Napahinto si Zephyr. Sa kanyang harapan, may ilang maliliit na nilalang na halos kasinlaki lamang ng isang bata. Nang matutulis na balahibo ang kanilang katawan. Namumula ang kanilang mga mata. At ang kanilang anyo, ay kahawig ng maliliit na daga. Mahigit 12 silang magkakasama. Sa gitna nila, may isang dambuhalang sawa na desperadong nagpupumiglas. Mahigit 10 metro ang haba nito. Ngunit sa kabila ng laki nito, wala itong magawa laban sa maliliit na nilalang. Parang kidlat ang kanilang bilis. Sa bawat pag-atake, nag-iiwan sila ng malalalim na sugat sa katawan ng sawa. Biglang nagsalita ang hari ng sumpa na Diablo. Mga swift blade rat. Bahagyang nagulat si Zephyr. Halos hindi na matatagpuan ang ganitong uri ng halimaw sa kasalukuyang panahon. Napakabihira nila. Bagamat maliit ang kanilang katawan, napakabilis nilang kumilos. Ang kanilang matutulis na kuko ay may nakakamatay na lason. At higit sa lahat, napakalupit at uhaw sila sa dugo. Kahit ang isang mandirigma sa ikalimang antas ng Spirit Realm ay mahihirapang harapin ang mga ito. Sa mismong sandaling iyon, whoosh! Isang matalim na talon ng hangin ang pinakawalan ng pinakamalaking swift blade rat. Parang isang banal na espada. Direkta nitong hiniwa ang dambuhalang sawa. Splash! Nahati sa dalawa ang katawan nito. Nanlaki ang mga mata ni Zephyr. Napakalakas. Ang pinunong swift blade rat ay may lakas na halos katumbas ng isang ikalimang antas ng Spirit Realm na mandirigma. Ngunit ang tunay na nakakatakot ay ang bilis nito. Habang nagmamasid siya, biglang sabay-sabay na lumingon ang lahat ng swift blade rat sa iisang direksyon. Sa kanya. SKREE. 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 Mabilis silang ramagasa patungo kay Zephyr. Halatang naaakit sila sa napakalakas na enerhiya at dugo na taglay niya. Ngunit, hindi man lang gumalaw si Zephyr. Hindi siya umatras. Hindi rin siya nagpakita ng takot. Sa halip, dahan-daang nagliwanag ang kanyang mga kamay. Soul Suppression Seal. Sa isang iglap, sumabog ang kanyang napakalawak na spirit energy. Parang rumaragas ang alon. Agad nitong nilamon ang buong grupo ng Swift Blade Rat. Wala ni isa ang nakalaban. Sa loob lamang ng ilang sandali, tuluyan silang napigilan ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Matapos alisin ang balakid, muling ipinagpatuloy ni Zephyr ang kanyang paglalakbay. Ngunit habang lalo siyang lumalalim sa sinaunang barbarian plane, napansin niyang mas lumalakas ang mga halimaw. At mas dumarami ang mga nilalang na matagal nang nawala sa mundo. Anong mas nakakatakot na sinaunang halimaw ang naghihintay pa kay Zephyr sa kailaliman ng barbarian plane? Bakit tila nabubuhay muli sa lugar na ito ang mga nilalang na matagal nang naglaho sa kasaysayan? Ano ang lihim na itinatago ng misteryosong lungsod na papalapit na ngayon kay Zephyr? Kabanata 1587, ang lungsod ng mga kalahating demonyo. Habang papalalim si Zephyr sa sinaunang barbarian plane, lalong naging mapanganib ang kanyang dinaraanan. Mga makamandag na alakdan, malalaking ahas, nakakatakot na mga gagamba, at iba't ibang sinaunang halimaw na nagtataglay ng nakamamatay na lason. Ang bawat isa sa kanila ay sapat upang maging bangungot ng mga mandirigmang nasa spirit realm. Ngunit para kay Zephyr, hindi sila naging hadlang. Sa tulong ng kanyang napakalawak na spirit energy at ng soul suppression seal, madali niyang nalampasan ang bawat panganib. Hindi nagtagal, narating din niya ang sinaunang lungsod.
Ngunit nang pagmasdan niya ito mula sa malapitan, biglang kumunot ang kanyang noo. May mali. May kakaiba sa lungsod na ito. Tahimik itong nakatayo. Ngunit para bang may isang dambuhalang halimaw na natutulog sa kailaliman nito. At sa bawat sandali, unti-unti itong nagigising. Parang may mga matang lihim na nakatingin sa kanya. Habang nag-iisip si Zephyr. Swoosh! Isang matalim na ugong ang biglang hamati sa hangin. Isang sibat. Napakabilis nito. Parang kidlat na dumiretso sa kanyang dibdib. Ngunit, whoosh! Ang makamandag na ahas na nasa likuran ni Zephyr ay biglang dumamba. Nagbuga ito ng makapal na lason. Sa isang iglap, tinamaan ang paparating na sibat. TSSSSS. Sa harap ng nakakatakot na kamandag. Unti-unting kinain ng lason ang sibat hanggang sa tuluyan itong maging kalawang at alikabok. Ngunit, hindi pa iyon ang katapusan. Mula sa iba't ibang direksyon, sunod-sunod na lumipad ang mas marami pang sibat. Lahat ay nakatutok kay Zephyr. Malamig siyang sumanghap. Ikinampay lamang niya ang kanyang manggas. Boom! Isang napakalakas na bagzo ng hangin ang sumabog. Klang! 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 Parang mga tuyong sanga. Isa-isang nabasag ang lahat ng sibat. Kasabay nito, biglang umalangaw-ngaw ang kawalan. Swoosh! Sumabog ang tunay na enerhiya ni Zephyr. Parang isang higanteng kamay mula sa langit. Malakas itong sumunggab sa isang nakatagong bato sa malayo. Bang! 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 Sunod-sunod na may mga figurang bumagsak mula sa kanilang pinagtataguan. Nabunyag ang mga tunay na umatake. Lahat sila ay mga kalahating demonyo. May matutulis na sungay sa kanilang noo. May ilan na may buntot ng ahas. May iba namang may mababanggas na mata at kakaibang anyo. Iisa lamang ang ekspresyon nilang lahat. Galit, puot, at matinding pagbabantay. Tahimik silang nakatitig kay Zephyr. Na para bang isa siyang kaaway na hindi kailanman maaaring patawarin. Lihim na nagulat si Zephyr. Lahat sila ay mga kalahating demonyo. Sa sandaling iyon, isang lalaking may katawan ng tao ngunit buntot ng ahas ang humakbang pasulong. Malamig ang kanyang titig. Ikaw na tao. Hindi ka tinatanggap dito. Umalis ka. Agad namang nagsigawan ang iba. Tama. Teritoryo namin ito. Liz. Walang hiya kang tao. Sunod-sunod ang kanilang mga mura. Walang nikatiting na paggalang. Ngunit, hindi ito ikinagulat ni Zephyr. Alam niyang sa mundo sa labas, ang karamihan sa mga kalahating demonyo ay ginawang alipin. Inalipusta. Inapi. At itinuring na mas mababa kaysa sa mga tao. Kaya hindi na nakapagtatakang. Puno ng galit at puot ang kanilang puso laban sa sangkatauhan. Makakapasok kaya si Zephyr sa lungsod ng mga kalahating demonyo nang hindi nagkakaroon ng madugong labanan? Ano ang tunay na lihim na itinatago ng sinaunang lungsod na ito? At sino ang misteryosong nag-utos sa mga kalahating demonyo na patayin agad ang sinumang taong lalapit sa kanilang teritoryo? Kabanata 1588, Muling pagkikita sa lupain ng mga kalahating demonyo. Swoosh! Dahan-daw ang pinawi ni Zephyr ang tunay na enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mga kaibigan, hindi ako naparito upang makipaglaban. Nandito ako para hanapin ang dalawa kong kaibigan. Ngunit bago pa man siya matapos magsalita, isang malamig na tinig ang agad na sumagot. Kalokohan. Ito ang sinaunang barbarian plane. Walang taong naninirahan dito. Huwag mo kaming lokohin. Halatang wala ni isa sa kanila ang naniwala. Napabuntong hininga si Zephyr. Hindi ako nagsisinungaling. Pumunta ako rito upang hanapin ang dalawa kong kaibigang kalahating demonyo. Ngunit, lalo lamang nagngit-ngit ang mga kalahating demonyo. Sunod-sunod ang kanilang panlalait at pagmumura. Sa kanilang paningin, lahat ng tao ay manloloko. Lahat ng tao ay kaaway. Nang makita ni Zephyr na wala ng saysay ang paliwanag, inihanda na sana niyang pakawalan ang kanyang aura upang patahimikin sila. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang pamilyar na tinig ang biglang umalangaw-ngaw mula sa loob ng lungsod.
Ginoong Kan. Bakit? Bakit kayo narito? Napalingon ang lahat. Sa loob lamang ng ilang sandali. Mahigit 100 demonyo ang mabilis na dumating. Sa unahan nila ay isang dambuhalang lalaki. Matipuno ang kanyang pangangatawan. Parang bato ang kanyang mga kalamnan. May hawak siyang napakalaking espada. At sa kanyang mukha, makikita ang labis na pagkagulat at tuwa. Manyo. Ngumiti si Zephyr. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita. Hindi napigilan ni Zephyr na matuwa. Masaya siyang muling makita ang tapat at mabait na kaibigang ito. Ngunit, hindi natuwa ang ibang kalahating demonyo. Manyo. Paano ka nakikipagkaibigan sa isang tao? Sunod-sunod ang kanilang pagtutol. Para sa kanila, walang mabuting tao sa mundong ito. Lahat ng tao ay mapang-api, ay kaaway. Hindi dapat pagkatiwalaan. Agad na umiling si Manyo. Hindi ninyo siya kilala. Ito si Zephyr. Siya ang tumulong sa akin upang mabawi ang aking kalayaan. At siya rin ang nagligtas kay Beer. Natahimik ang lahat. Bago pa sila makapagsalita, isang masayang tinig ang biglang umalangaw-ngaw. Kuya Kan. Kasabay nito, isang maliit na figure ang mabilis na tumakbo patungo kay Zephyr. Hingal na hingal siya. Pan ng pawis ang kanyang noo. Halatang nagmamadali siyang makarating. Ang mapusyaw na pulang sungay sa pagitan ng kanyang mga kilay ay lalo pang nagdagdag sa kanyang kakaibang kagandahan. Siya nga. Si Beer. Hahaha. Beer. Nandito ka rin pala. Masayang ngumiti si Zephyr. Palagi niyang itinuring na parang nakababatang kapatid ang batang ito. Dahil sa kanyang kabaitan at pagiging inosente. Naaalala niya si Leia. Ngunit, hindi pa rin kumbinsido ang ibang kalahating demonyo. Masyadong tuso ang mga tao. Pinakamagaling silang magsinungaling. Marami na sa ating mga kapatid ang pinatay ng mga tao. Manyo. Kahit kaibigan mo siya, hindi natin siya maaaring hayaang manatili rito. Paalisan ninyo siya sa ating teritoryo. Sa isang iglap, muling naging mabigat ang atmosfera. Lahat ng mata ay muling nakatuon kay Zephyr. Makukumbansi kaya ni Manyo at Beer ang kanilang mga kababayan na hindi kaaway si Zephyr. O magsisimula na naman ang isang madugong labanan sa loob mismo ng lungsod ng mga kalahating demonyo. At ano ang tunay na dahilan kung bakit napakatindi ng galit ng mga kalahating demonyo sa mga tao? Kabanata 1589, ang mahiwagang elder at ang lihim sa loob ng lungsod. Isang kalahating demonyong may anyong tigre ang humakbang pasulong. Malamig ang kanyang titig. Pan ng pagkasuklam ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Zephyr. Xingho. Hindi pa rin kami naniniwala sa mga tao. Malinaw na. Hindi madaling mababago ang matagal ng galit ng mga kalahating demonyo laban sa sangkatauhan. Ngunit bago pa makapagsalita si Zephyr, biglang sumigaw si Beer. Xingho. Huwag kang maging bastos. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na paalisan ang Kuya Kan. Sa pagkakataong iyon, ang dating maamo at mayanhing dalaga ay tila naging isang mabangis na leon. Namula ang kanyang magandang mukha dahil sa galit. Natahimik si Xingho. Ako. Ayoko lang na muli tayong malinlang. Mahinang tugon niya. Halatang hindi niya kayang salungatin si Beer. Napansin ni Zephyr. Napakataas ng pagtingin ng lahat kay Beer. Hindi lamang paggalang, kundi tunay na pagmamahal. Muli namang nagsalita si Beer. Si Kuya Kan ang aming tagapagligtas. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana namin nabawi ng kapatid ko ang aming kalayaan. At hindi rin kami makakabalik sa aming tahanan. Pagkatapos ay mariin niyang idinagdag. Kapag may nangahas na saktan ang Kuya Kan, hindi ko siya patatawarin. Sa kanyang maputing mukha, kitang-kita ang matinding galit. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang matanda at kalmadong tinig ang biglang umalangaw-ngaw. Hahaha. Papasukin ninyo siya. Malinis ang kanyang aura. Hindi siya masamang tao. Sa paglitaw ng tinig na iyon, nagbago ang ekspresyon ng lahat ng kalahating demonyo. Sabay-sabay silang yumuko. Pan ng paggalang. Pan ng pagsamba. At higit sa lahat, pan ng pasasalamat.
Napansin agad iyon ni Zephyr. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng boses. Sa di kalayuan, may isang matandang nakasuot ng kulay abong kasuotan. Ngunit, kahit gaano niya pagtuunan ng pansin, hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito. Parang napakalapit. Ngunit tila napakalayo rin. Para bang nasa ibang dimensyon ang matandang iyon. Si Elder. Masayang bulalas ni Beer. Agad niyang ipinaliwanag kay Zephyr. Napaisip si Zephyr. Elder. Sa alinmang puwersa. Ang isang elder ay karaniwang isang nilalang na may napakataas na katayuan. Ngunit ang higit niyang ikinagulat ay ang katotohanang kahit ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat upang makita ang tunay na anyo ng matandang iyon. Isa itong nilalang na hindi maaaring maliitin. Kasabay nito, sabay-sabay na yumoko ang lahat ng kalahating demonyo. Pagbati po, Elder. Muli nilang ipinakita ang kanilang lubos na paggalang. Muling nagsalita ang matanda. Papasukin ninyo siya. Mahinahon ang kanyang tinig. Ngunit may bahid ng matinding pagkapagod. Swoosh! Sa wakas, nakatawid si Zephyr sa tarangkahan ng lungsod. Ngunit pagpasok pa lamang niya, bigla siyang natigilan. Noon, akala niya isa lamang itong maliit na lungsod. Ngayon, napagtanto niyang mali siya. Ang nakikita mula sa labas ay isa lamang ilusyon. Sa loob, may nakatagong mundo. Lunti ang kagubatan. Mababang kabundukan. Malilinaw na batis. Umaagos na talon. At iba't ibang pambihirang bulaklak at halamang hindi pa niya kailanman nakita. Para itong isang hiwalay na paraiso na matagal nang nakatago sa mundo. Ano ang tunay na pagkakakilanlan ng misteryosong elder na kahit si Zephyr ay hindi makita ang tunay na anyo? Anong lihim ang itinatago ng mundong nakatago sa loob ng tila ordinaryong lungsod na ito? At bakit tila isang napakalakas na nilalang ang tahimik na naghihintay kay Zephyr sa kailaliman ng misteryosong paraisong ito? Kabanata 1589, ang mahiwagang elder at ang lihim sa loob ng lungsod. Isang kalahating demonyong may anyong tigre ang humakbang pasulong. Malamig ang kanyang titig. On ng pagkasuklam ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Zephyr. Xingho. Hindi pa rin kami naniniwala sa mga tao. Malinaw na. Hindi madaling mababago ang matagal ng galit ng mga kalahating demonyo laban sa sangkatauhan. Ngunit bago pa makapagsalita si Zephyr, biglang sumigaw si Beer. Xingho. Huwag kang maging bastos. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na paalisan ang kuyakan. Sa pagkakataong iyon, ang dating maamo at mayanhing dalaga ay tila naging isang mabangis na leon. Namula ang kanyang magandang mukha dahil sa galit. Natahimik si Xingho. Ako. Ayoko lang na muli tayong malinlang. Mahinang tugon niya. Halatang hindi niya kayang salungatin si Beer. Napansin ni Zephyr. Napakataas ng pagtingin ng lahat kay Beer. Hindi lamang paggalang, kundi tunay na pagmamahal. Muli namang nagsalita si Beer. Si Kuya Kan ang aming tagapagligtas. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana namin nabawi ng kapatid ko ang aming kalayaan. At hindi rin kami makakabalik sa aming tahanan. Pagkatapos ay mariin niyang idinagdag. Kapag may nangahas na saktan ang Kuya Kan, hindi ko siya patatawarin. Sa kanyang maputing mukha, kitang-kita ang matinding galit. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang matanda at kalmadong tinig ang biglang umalangaw-ngaw. Ha ha ha. Papasukin ninyo siya. Malinis ang kanyang aura. Hindi siya masamang tao. Sa paglitaw ng tinig na iyon, nagbago ang ekspresyon ng lahat ng kalahating demonyo. Sabay-sabay silang yumuko. On ng paggalang. On ng pagsamba. At higit sa lahat, on ng pasasalamat. Napansin agad iyon ni Zephyr. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng boses. Sa di kalayuan, may isang matandang nakasuot ng kulay abong kasuotan. Ngunit, kahit gaano niya pagtuunan ng pansin, hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito. Parang napakalapit. Ngunit tila napakalayo rin. Para bang nasa ibang dimensyon ang matandang iyon. Si Elder. Masayang bulalas ni Beer. Agad niyang ipinaliwanag kay Zephyr.
Napaisip si Zephyr. Elder. Sa alinmang puwersa. Ang isang elder ay karaniwang isang nilalang na may napakataas na katayuan. Ngunit ang higit niyang ikinagulat ay ang katotohanang kahit ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat upang makita ang tunay na anyo ng matandang iyon. Isa itong nilalang na hindi maaaring maliitin. Kasabay nito, sabay-sabay na yumuko ang lahat ng kalahating demonyo. Pagbati po, Elder. Muli nilang ipinakita ang kanilang lubos na paggalang. Muling nagsalita ang matanda. Papasukin ninyo siya. Mahinahon ang kanyang tinig. Ngunit may bahid ng matinding pagkapagod. Swoosh! Sa wakas, nakatawid si Zephyr sa tarangkahan ng lungsod. Ngunit pagpasok pa lamang niya, bigla siyang natigilan. Noon, akala niya isa lamang itong maliit na lungsod. Ngayon, napagtanto niyang mali siya. Ang nakikita mula sa labas ay isa lamang ilusyon. Sa loob, may nakatagong mundo. Lunti ang kagubatan. Mababang kabundukan. Malilinaw na batis. Umaagos na talon. At iba't ibang pambihirang bulaklak at halamang hindi pa niya kailanman nakita. Para itong isang hiwalay na paraiso na matagal nang nakatago sa mundo. Ano ang tunay na pagkakakilanlan ng misteryosong elder na kahit si Zephyr ay hindi makita ang tunay na anyo? Anong lihim ang itinatago ng mundong nakatago sa loob ng tila ordinaryong lungsod na ito? At bakit tila isang napakalakas na nilalang ang tahimik na naghihintay kay Zephyr sa kailaliman ng misteryosong paraisong ito? Kabanata 1590, ang mahiwagang elder at ang nakakatakot na presyon. Sa pagpasok ni Zephyr sa loob ng misteryosong lungsod, mas lalo siyang namangha. Ang tanawing nasa kanyang harapan ay tila isang paraisong nakatago sa mundo. Lunti ang kagubatan. Umaagos na mga batis. Matatayog na talon. At mga pambihirang halaman na bihirang makita kahit saan. Ngunit, hindi iyon ang higit na nagpayanag sa kanyang damdamin. Habang papalalim siya sa lungsod, may isa siyang napansing kakaibang kapangyarihan. Tahimik itong bumabalot sa buong lugar. Isang aura na hindi pa niya kailanman naramdaman noon. Wala kahit isang tala tungkol dito sa lahat ng kanyang nalalaman. Boom! Nang marating niya ang pinakasentro ng lungsod, biglang bumagsak sa kanya ang isang napakalakas na presyon. Parang may isang dambuhalang bundok na dumagan sa kanyang katawan. Gravity. Isang nakakatakot na puwersa ng grabidad. Kasabay nito, may isa pang mahiwagang kapangyarihang patuloy na sumusupil sa kanyang katawan. Dalawang magkaibang puwersa. Ngunit kapwa nakapangangilabot. Kahit ang napakalakas na katawan ni Zephyr ay bahagyang nanginag sa bawat hakbang. Para siyang may pasan-pasang bundok. Napansin agad iyon ni Beer. Kuya Kan. Ayos lang ba kayo? Ngumiti lamang si Zephyr. Ayos lang. Hindi ko lang inakalang ganito kabigat ang kapaligiran sa lugar na ito. Kasabay ng kanyang mga salita, tahimik na umikot ang kapangyarihan ng tunay na dragon sa kanyang katawan. Nagsimulang gumalaw ang bawat kalamnan. Unti-unting nagising ang napakalakas niyang pangangatawan. Habang lalo pang tumitindi ang grabidad, mas lalo rin niyang inilalabas ang tunay niyang lakas. Sa kabutihang palad, matagal nang dumaan ang kanyang katawan sa hindi mabilang na pagpapatibay. Kaya kahit napakalakas ng presyon, kaya pa rin niya itong tiisin. Ngunit, may isang bagay na hindi niya maintindihan. Bakit? Hindi naaapektuhan sina Beer at ang iba. Napansin niyang malayang nakagagalaw ang lahat ng kalahating demonyo. Parang walang anumang pressure na umiiral. Napangiti ang Nine Netherbird. Dahil iba ang kanilang katawan. Ipinanganak silang may napakalalakas na pangangatawan. Ngunit kapalit nito, mas makitid at mas matigas ang kanilang mga meridian. At higit sa lahat, simula pagkabata pa lamang, dito na sila lumaki. Kaya ganap nang nakasanayan ng kanilang katawan ang pressure ng lugar na ito. Tumango si Zephyr. Unti-unti niyang naunawaan ang kakaibang katangian ng lahing kalahating demonyo. Hindi nagtagal. Nakarating siya sa isang lumang pavilion. At doon, sa wakas, muli niyang nakita ang misteryosong elder. Tahimik itong nakaupo.
Nakaekis ang mga binti. Nakasuot ng kupas na abuhing kasuotan. Mukha itong isang ordinaryong matanda. Ngunit, ang kanyang mga mata, kahit bahagyang nakapikit, ay tila nagliliwanag na parang mga bituin sa kalangitan. Sa kanyang harapan, may isang mahiwagang tungkod na naglalabas ng kakaibang enerhiya. Mistulang matagal na nitong hinihintay ang pagdating ni Zephyr. Pagdating pa lamang niya, pinahinto na agad ng Elder ang lahat ng iba pang kalahating demonyo. Inutusan silang huwag manggambala. Sa loob ng pavilion, magkatapat na umupo sina Zephyr at ang Elder. Tahimik lamang silang nagmasdan. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Ngunit habang mas matagal siyang nakatingin sa Elder, mas lalo siyang nakaramdam ng kakaiba. Bagamat may sungay ito sa noo tulad ng ibang kalahating demonyo, iba ang kanyang aura. Hindi ito mabagsik. Hindi rin ito simple. Sa halip, may taglay itong lalim na hindi masukat. At sa hindi malamang dahilan, iisa lamang ang pumasok sa isip ni Zephyr. Ang matandang ito ay parang isang tusong sorrow na nagtatago ng napakaraming lihim. Sino nga ba talaga ang misteryosong elder na ito, at bakit maging si Zephyr ay hindi masukat ang kanyang tunay na lakas? Ano ang layunin ng kanilang pribadong pag-uusap sa loob ng pavilion? At anong nakakagulat na katotohanan ang malalaman ni Zephyr mula sa pinakamatandang nilalang ng lungsod?